Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies. Sa aktibidad na ito, tampok ang high-level panel discussions na nakasentro sa pagtugon sa kinabukasan ng United States o US-Philippines Alliance. Kabilang na rito ang pagtalakay sa tensyon bunsod ng global trade, nagbabagong international order, krisis sa abroad at kooperasyon sa infrastruktura, teknolohiya at depensa sa pagitan ng Pilipinas at US. Dito rin pinasinayaan ang CSIS US-Philippines Initiative, isang inisyatiba upang itatag ang Washington bilang pangunahing platform para sa pagdevelop ng mga future leader ng US-Philippines Alliance at upang bumuo ng bilateral consensus sa mga pangunahing polisiya. When a major power shifts its weight, however, the effects are inevitably felt by all. These are times when the United States is rethinking its role in the world, rightfully so. It is clear, however, that alliances and partnerships remain important. My hope is that as the United States progresses with its own changes internally, we come to the inevitable conclusion that its significant role in the world cannot be easily replaced, and that its continued engagement in global affairs benefits all. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Handa ang Administrasyong Marcos Jr. na magsagawa ng restructuring sa pamahalaan upang wakasan ang korupsyon. Magbabalita si Alvin Baltazar. Desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para wakasan ang anyay garapalang korupsyon. Ito'y kahit umantong pa sa hakbang na umabot sa legislasyon ang paraan upang masawata ang malalim na katiwalian na nabunyag sa mga flood control projects. Dagdag ng Pangulo na kahit magkaroon ng restructuring sa pamahalaan ay kanilang gagawin kung kinakailangan. Ito'y sa gitna hindi lamang anya ng kanyang pagnanais na masugpo ang katiwalian kundi pati na upang madetermina kung ano ang nangyari at para hindi na maulit ang pangyayari. Pag-amin ng Pangulo, lubas siyang nabigla kung gaano na kagarapal ang katiwalian na tila parang okay na lang at hindi krimen ang pangungurakot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. If it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo, ako nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dahil sa tagal na ng korupsyon, tila nag-ugat na ito sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, lumala pa lalo ito sa hinang pagtanggap na lamang sa hindi magandang sistema. Ngunit muling iginiit ng Pangulo na hindi niya hahayaang maiwang ganito ang sistema sa pamahalaan. Nanindigan itong panahon na upang baguhin ito. So 21 years na ganito. So it got worse and worse and worse and worse.
And the shocking part of this is that it became normalized. Hindi, ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang patakbo eh. Pumayag naman yung mga iba. Hindi ako papayag. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Okay, at pansamantala muna nating padadaanin ang ating panayam. Kaugnay pa nga po dito sa ating mga nababalitaan na pag-iimbestiga at pagsisiyasat dito po sa mga infrastructure projects po ng pamahalaan. Nabunsod nga po nitong maanumalyang flood control project. At nabalitaan nga po natin ang Philippine Ports Authority o PPA. Napaka-aktibo po na siguro kabahagi na rin nitong pagsisiyasat ng mga infrastructure projects. Meron daw po silang tinerminate na contract sa isang contractor para sa Zamboanga Port Passenger Terminal Building at aalamin natin kung bakit kaya ito. Kasama po natin live via Zooms, via phone patch pala, si spokesperson po ng Philippine Ports Authority o PPA, si Ma'am Eunice Samonte. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Bea, at sa lahat po ng nakikinig. Maraming salamat po at kami po ay inyong pinaunlakan. Ngayon, nabalitaan nga po namin na meron daw pong tinerminate itong Philippine Ports Authority o PPA na kontrata para sa construction po ng Zamboanga Port Passenger Terminal Building o PTB. Bakit po kaya ito tinerminate, Ma'am? Ano po kayang dahilan? Yes, tama po yan, Ma'am Bea. Actually, si PPA GMJ Santiago po, ating General Manager ng Philippine Ports Authority, very hands-on po ito sa mga nakukuhang sumbong mula sa ating mga netizens, pati na rin po sa mga residente ng Zamboanga Port. Malapit po doon sa port natin sa Zamboanga. Merong pong nakarating na concern mula sa mga residente ng Zamboanga na hindi pa nga po tapos itong sa pantalan doon sa Zamboanga, and it's very concerning din dahil medyo matagal na po yung inilaan na panahon dito, no? So, ang nangyari po dito, basically, dahil sa operational concern at saka po sa dami na rin po ng follow-up ng PPA dito sa contractor na hindi pa rin natatapos itong proyekto, ay nagpasya po ang PPA na i-terminate na po yung kontrata dito sa contractor na ito. But just to be fair, ang contractor po ay mula sa Mac Builders, pero ito po ay dumaan naman sa bidding process at sa proseso na mabusisi. So tatlo po yung nag-bid dito noong kasagsagan pa po ito ng pandemic. And on the part naman po ng contractor, ang kanila pong defense ay ito po ay dahil dumaan nga ng pandemic and nagkaroon din po ng mga changes dun sa presyo ng mga materyales. So ayan po, kaya nagtagal. At sa ngayon po nasa 56% complete pa lang kasi itong terminal dyan po sa Zamboanga. So, Spokes, dahil 56% pa lang siyang complete, ano na po yung mangyayari sa naturang proyekto at maitutuloy naman po ba ito? Yes, opo, tama, 56% pero linawin po natin na hindi po natin ginamit ang pondo ng taong bayan sa pagpapatayo ng Zamboanga Port dahil ang PPA po ay GOCC, So ito po nanggaling po sa PPA corporate funds yung ginamit po sa pagpapatayo nito. So ang mangyayari po dito, hindi na po mababalik yung pondo dahil actual na pong nagawa So kung makikita niyo po yung picture ng Zamboanga Port na gawa na talaga po yung passenger terminal, hindi lang na kumpleto pa. So 56% na po yung gawa na. Usually nakakahalaga po yung 56% na yan nung pina-estimate natin nasa 272 million. Samantala po ang naibigay na po or nakolekta ng contractor nasa 18% pa lamang, that is around 82 million. So dahil po terminated na ang contract, hindi na rin po makokolekta ng contractor yung mga balanse pa na doon sa naibigay po nila na 56% na nagawa, na 18% lang po yung nakolekta nila.
nila. So, in short, medyo nalugi na rin po yung contractor dito dahil mas malaki po yung kanyang nailabas kaysa po dun sa natanggap nitong bayad. But then again, ang plano po dito ay ire-rebid this year para po matuloy at masimulan pa rin po itong passenger terminal ng Zamboanga. Sabi po kasi nila, parang main gateway ito ng mobility, tsaka malaking tulong po sa ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, ang tanong po namin, ma'am, ilang passengers po ang posibleng magbebenepisyo o makinabang dito sa ating passenger terminal building? Tama po. Actually, kahit na ba po under construction itong bagong passenger terminal, ay regular operations po yung ating temporary passenger terminal building, no, para hindi po naaantala yung mga operasyon natin at saka po yung mga pasahero. So, sa ngayon po, nasa 3,500 yung inaasahan po natin na magiging capacity ng bagong passenger terminal building, no. Tama po kayo, malaki talaga po ang papel nito sa Zamboanga Port dahil ano po ito kumbaga port of commerce, no? At saka po malaki yung epekto sa ekonomiya din ng Zamboanga because gateway po kasi ito sa mga pinakamataong pantalan sa Mindanao. So, bukod po sa mga pasahero na dumadaan dito, no, daungan din po ito ng mga produkto, gaya po ng mga coconut products, yung goma, mga sardinas, saka po yung mga international products din, no, mula galing sa mga karatig bansa. So, ang original na plano po ay gawin itong moderno, saka po talagang malaki, air-conditioned din, no, yung bagong passenger terminal building. But darating din po tayo doon kapag na-rebid na po this year. Tuloy-tuloy naman po yan. But for now, regular operations naman po sa Zamboanga Port. Ayun, that's a good thing. At least operational pa rin po. Spokes, eto naman po kasi 'di ba po usapin nga ngayon yung pagsisiyasat sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Siguro itong pagsusuri ninyo ay kabahagi na rin po dito sa panawagan ni Pangulo na i-review nga itong mga infrastructure projects. So, tanungin ko na lang din po kung meron po bang kumbaga accountability yung ating contractor na supposed to be siya ang responsible na magtapos nitong construction pero hindi nangyari. Meron po ba siyang pananagutan? Well, first of all, tama po ang ating pong pamunuan ng Philippine Ports Authority headed by GMJ Santiago ay talagang tumatalima din po sa talagang panawagan ni PBBM na maglinis po, no, sa bawat ahensya, and kabilang po yung ating pagiging mapagmatsyag, no, sa mga proyekto at pagiging sensitive sa mga binabato or sa mga nirereklamo ng mga netizen o kaya po ng mga residente doon. So talagang pinakikinggan po natin yung kanilang mga concern doon sa kanilang area, especially yung mga may kinalaman po sa pantalan. So, tama po. When it comes to this contractor naman po, well, basically, terminated na po yung project, and hindi na rin po niya makukuha pa yung balanse na, kumbaga, na nagawa na po doon sa pantalan. So, basically, 18% lang po yung kanilang nakuha kumpara doon sa kanilang 50% na nagawa, and terminated na po ang project. Okay, ayun. And ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ma'am. Yes, ang message na lang po, no, sa ating po mga kababayan, especially dito po sa mga residente na naninirahan malapit sa mga pantalan natin. Huwag po kayong mahiya na mag-message po, no, sa Facebook page ng Philippine Ports Authority kung meron man po. Kasi bukod po sa mga contractor, no, sa ibang bagay naman po, usually mga kababayan natin nagme-message din kapag meron silang mga fixer o kaya yung mga problema sa pantalan. Like for example, merong pinalagpas na ganito, ganyan, mga security guard o kung ano mang mga reklamo, mag-message lang po sila, no, sa ating pong PPA Facebook page, yung po yung Philippine Ports Authority na may blue na badge, and open po yan 24/7 kasi meron din po tayong Mambeya, no, yung mga ginagamit yung logo ng PPA sa pang-i-scam ng ating mga kababayan. So, ang panawagan po natin usually kasi may mga na-i-scam na halagang 20,000 gamit ang logo ng PPA. Nalalaman din po natin ito dito din po sa mga nagrereklamo, no, sa ating pong Facebook page.
page. So maganda po na maging mapagmatsyag tayo at mag-message po dito sa lehitimo talaga na Facebook page, no, at sa kinauukulan sa mga hindi po nagpapalaganap ng fake news, no. Ang maganda po dito, nalalaman din po natin directly from the residents at sa mga kababayan po natin yung mga concerns nila, and we're trying to address po yon at saka po yung kanila pang mga iba pang concern. So additional paalala na lang po, wag din pong maniwala, no, sa mga humihingi ng pera, especially po kapag may mga transaksyon, kasi ang mga scammers po ay kumukuha din ng logo at ng mga impormasyon mula sa PPA, and yun po yung ginagamit nila na pang scam o panghihingi ng pera sa mga kababayan natin. So wag po silang maniwala dahil hindi po involved ang PPA sa anuman transaksyon, especially kung nagpapasend na po ng pera sa kanila. So yun lamang po. Ayun, maraming salamat po si spokesperson ng Philippine Ports Authority, Eunice Samonte. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ma'am, at magandang hapon po. Okay, yun. Napakinggan po natin ang panayam kay Eunice Samonte, ang spokesperson ng Philippine Ports Authority o PPA. Patungkol nga po dito sa kanilang tinerminate na contract para po doon sa construction ng Zamboanga Port Passenger Terminal Building na yun nga dapat tapos na pero hindi pa rin tapos, at kanyang binigyang diin kanina na ito'y kabahagi pa rin po ng pagsisiyasat ng mga infrastructure projects ng pamahalaan dahil nga po dito sa mga nadidiskubreng korupsyon sa mga infrastructure projects. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, independent at malaya sa impluwensya ng mga partikular na grupo, ang komisyong itinalaga para sa siyasatin ang anomalya sa flood control project ayon sa Pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging ganap na independent at malaya sa anumang impluwensya mula sa mga vested interest groups o individual ang binuong komisyon na naatasang magsiyasat sa mga umano'y anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa isang press conference, inihayag ng Pangulo na ang itatalagang pinuno ng komisyon ay hindi isang politiko o kawani ng gobyerno kundi isang investigador at abogado na may sapat na kakayahan at integridad para pamunuan ang investigasyon. Ayon sa Pangulo, malapit na niyang ilabas ang buong komposisyon ng nasabing independent commission, pati na rin ang lawak ng kapangyarihan nito kabilang ang karapatang mag-issue ng subpoena sa mga individual na posibleng sangkot sa issue. Anya, kailangan ng subpoena powers ng komisyon upang mapilitang humarap ang mga iniimbestigahan. Dagdag pa ng punong ehekutibo ang magiging findings at rekomendasyon ng komisyon ay isusumite sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have made very sure that they are in fact independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical exercise. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lawyers Group umaasang mapagkakatiwalaan ang bubuuing komisyon para sa investigasyon ng kontrobersyal na flood control projects. Si Marian Bastaza sa balita. Umaasa ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na magiging tunay na independent at credible ang bubuing komisyon na mag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Ariel Inton, presidente ng LCSP, mahalaga na ang mga mapipiling miyembro ng komisyon ay may kakayahan at integridad para magampanan ang kanilang tungkulin. Giit pa nito, dapat mabigyan ng sapat na kapangyarihan ang komisyon, kabilang na ang subpoena powers para maging epektibo ang kanilang investigasyon. Dagdag pa ng grupo, hangad nila na makapagtugon ng maayos at makapaghain ng makabuluhang resulta
ang bubuuing komisyon. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit na niyang i-anunsyo ang komposisyon ng Independent Commission kabilang na ang magiging chairperson at mga kasapi nito na naatasang magsagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnayan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang contractor ng flood control projects, isiniwalat ni Senate Pro Tempore Ping Lacson. Narito si Nympha Asuncion. Isiniwanat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kaugnayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang kontraktor ng mga flood control projects sa Bulacan. Sa isang privilege speech, pinalutang ni Lacson ang pagkakaroon ng negosyo ni Bonoan kasama si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Tinukoy ng senador na si Mayor Maglangke na dating presidente ng Global Crete Builders ay isang kumpanyang nakakuha ng higit 2 bilyong pisong halaga ng flood control projects mula taong 2018 hanggang 2024. Kabilang na ang sa Bulacan. Pagmamayari rin ng alkalde ang MBB Global Properties Corporation. Binahagi ni Lacson ang impormasyon mula sa kumpanya kung saan nakalistang executives ng MBB Global sina Macy Monique Maglangke, presidente ng kumpanya at anak ni Mayor Rene, Sunshine Bernardo, Corporate Secretary at anak ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Fatima Gay Bonoan de la Cruz, Treasurer at anak ni dating Secretary Bonoan. Lumalabas anya na tila ang inisyal ng kumpanya na MBB ay nangangahulugang Maglangke Bernardo Bonoan. Kinuha ni Lacson kaya siguro iginigiit ni dating Secretary Bonoan na isolated case lang. Ang ghost project sa Bulacan ay ayaw na nitong umabot ang investigasyon sa Global Crete. Sa huli, hinikayat ng senador ang DPWH na tiyaking maiimbestigahan ng lahat ng sangkot at mapapanagot ang mga ito alinsulod sa isinasaad ng batas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Senado na wala sila natatanggap na banta sa buhay ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa kabila ng paglipat sa kanya sa Campo Crame. Ayon kay Senate Sergeant at Arms retired Police Major General Maria Oplasca, kaya inilipat sa Campo Crame si Hernandez ay dahil pinagbigyan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kahilingan nito para sa kanyang kapanatagan. Formal nang naikomit si Hernandez sa PNP Custodial Center matapos itong dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Magugunitang pina-cite for contempt ng Senado si Hernandez dahil sa pagsisinungaling nito sa pinakahuling pagdinig. Dahil dito saklaw ni Hernandez sa mga patakaran sa piitan at daraan pa rin sa Senado ang anumang kahilingan na makalabas ito ng Custodial Center. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 3 pang infrastructure projects sa Oriental Mindoro na diskubreng ghost project sa pag-iinspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. May report si Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na mananagot sa batas ang mga nasa likod ng tinaguriang ghost project sa Oriental Mindoro. Sa isinagawa kasing inspeksyon ng Department of Public Works and Highways, nadiskubre ang 3 flood control projects na nakasaad sa 2025 national budget, ngunit walang makitang aktual na istruktura o konstruksyon sa Pangalan River, Tubig River at Katuwiran River. Bukod dito, lumabas din sa na substandard ang flood control project
sa Barangay Tagumpay. Ayon kay Secretary Dizon, malinaw na nilalabag ang tiwala ng publiko kapag may mga proyektong ginagastusan ng pera ng taong bayan ngunit hindi naman na ipapatupad. Dagdag pa ng kalihim, hindi matatakasan ng mga sangkot ang pananagutan dahil ihahain laban sa kanila ang kaukulang mga kaso. Kasama ng kalihim, si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bonsdolor sa inspeksyon bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin ang lahat ng flood control projects sa buong bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. House Committee on Appropriations i-recalibrate ang budget ng Office of the Ombudsman. Balita mula kay Kathleen Forbes. Posibleng i-recalibrate ng House Committee on Appropriations ang budget ng Office of the Ombudsman alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, naghihintay pa sila na magiging anunsyo ng Pangulo kaugnay sa komposisyon at kapangyarihan ng naturang komisyon. Patay sa Pangulo, inaasahan na ilalabas ito sa loob ng 48 oras. Dahil dito nagbigay rin ng 48 oras ang komite sa Ombudsman upang magsumite ng dagdag na impormasyon na makakatulong sa pagdedesisyon kung kailangan ng karagdagang pondo, partikular na para sa operasyon ng Independent Commission at pagpapalawak ng Ombudsman Assistance Centers. Hinihingi rin ni Swansing ang cost estimate para sa pagpapalakas ng kakayahan ng OACs at ang kailangan tauhan at resources para sa 13-member flood control panel. Sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program, humihingi ang Ombudsman ng 6.39 billion pesos na pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang masyadong pagbabago sa mga prioridad na legislation sa kanyang administrasyon. Kasunod dito na pagkakatanggal ni Senator Cheese Escudero bilang Senate President na siyang pinalitan ni Senator Vicente Tito Sotto III. Pahayag nito isang internal matter ang pagbabago sa liderato. Nakatitiyak ang Pangulo na magpapatuloy ang Senado sa mga nakalatag na agenda sa gitna ng leadership turnover. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na pag-angat ng buhay ng mga Pilipino at pagkumpleto sa mga proyekto ng kaniyang administrasyon. Ito ang hiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaniyang kaarawan sa darating na Sabado. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Simple lamang ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang nalalapit na ika-68 kaarawan sa Sabado. Ito ay ang patuloy na maiangat ang buhay ng mga Pilipino at matapos ang lahat ng proyekto ng kanyang administrasyon. Sa ikatlong podcast ng Pangulo, sinabi nito na batid naman nila ang hindi lahat ng proyekto kayang matapos sa loob ng 6 na taon. Dahil dito, umaasa si Pangulo Marcos na maipagpapatuloy rin ng susunod na administrasyon ang mga proyektong nasimulan na ng pamahalaan para sa ikagaganda pa ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, sa kasalukuyan, maganda naman na ang itinatakbo ng mga proyekto ng gobyerno, maganda na rin ang ekonomiya ng bansa at mataas ang tingin ng ibang mga bansa sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Simple na aming ginagawa. Or, siyempre marami dyan, hindi talaga matatapos sa 6 na taon. Kaya sana masimulan lang para sa kahit papaano sa susunod na administrasyon ay matutuloy. Dahil sayang naman at maganda naman ang nagiging resulta, ang magandang takbo ng ekonomiya, magandang mataas ang tingin sa atin ng ating mga kaibigan sa buong mundo. Mataas ang tingin sa Pilipinas at lalo pang mas mataas ang tingin sa Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Department of Foreign Affairs o DFA tiniyak na walang Pinoy na nadamay sa insidente ng pamamaril sa isang terminal sa Jerusalem, Israel. Balitang hatid ni AJ Ignacio. Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nadamay sa isang shooting incident sa terminal sa Jerusalem kamakailan. Ayon nga kay DFA spokesperson Angelica Escalona na kasalukuyan na nakamonitor ang ating embahada doon sa nasabing sitwasyon. Samantala, umabot naman sa 6 ang nasawi sa nasabing insidente. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamunuan ng Department of Foreign Affairs sa mga pamilya ng nasawi at nasugatan sa naturang pangyayari. Mula rito sa Department of Foreign Affairs, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Paggamit ng artificial coral reefs, malaki ang tulong sa muling pagpapasigla ng marine biodiversity sa lungsod ng Tagum. Detalye sa ulat ni Manuel Francisco. Kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Science and Technology Region 11 at Tagum City Government at tiniyak ng DOST ang malaking tulong ng paggamit ng artificial coral reefs upang muling mapasigla ang marine biodiversity ng lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Provincial Science and Technology Director Engineer Judy Nueva Ecija, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng LGU at mga lokal na komunidad, lalo na ng mga mangingisda sa monitoring at pagsiguro na magiging epektibo ang artificial reefs sa muling pagpaparami ng natural coral reefs. Dagdag pa ng DOST na ang naturang science-based intervention ay maaari ring magamit ng iba pang karatigbayan upang maisalba ang kanilang marine ecosystems. Maaring maglakbay-aral ang ating mga karatigya, na kung saan meron silang mga karagatan na may kaparehas na problema, pwede nilang kapulutan ng ideya upang gawin din nila sa sarili nilang komunidad at muling mapasigla ang kanilang mga karagatan at dadaming muli nilang isda. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinag-iingat ng Office of Civil Defense o OCD ang mga residente sa dulong bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Norte sa mga bumagsak na debris mula sa pinakawalang Long March 7 rocket ng China. Ito ay ayon sa OCD makaraang kumpirmahin ng Philippine Space Agency o PhilSA ang ginagawang rocket launch ng China kahapon na bumagsak sa karagatang sakop ng Cagayan. Natukoy ang pagbagsak ng debris sa layong 58 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 37 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 92 nautical miles mula sa Camiguin Norte sa Cagayan Valley at 79 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Nabatid na kahapon September 9 na ang pakawala ng China ang naturang rocket sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan Province. Dahil dito pinapayuhan ang mga mangingisda na huwag lapitan ang mga makikitang debris dahil sa taglay nitong toxic material na nagdudulot ng peligro sa kalusugan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga civil society organizations sa bayan ng Aguilar pupulungin para sa pagpili o pagpili ng kanilang mga kinatawan sa iba't ibang local special bodies. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Inimbitaan na opisina na DILG at Balin Aguilar, Jadluyag na Pangasinan, so aray civil society organization at lugar da at sa kaya meeting niya nagawa noong tumbok kasimba. Sabit na aktibidad, yagawa September 15, 2025 at ampian na pili so aray mga representa at sa aray civil society organization at nandurumaran local special bodies, Jad Balin Aguilar. Kay iba at saya, so Local Development Council, Local Health Board, Local School Board, and Local Peace and Order Council. Ayaw at pangkabat at balagtan importanteng papel na aray civil society organizations at panaggawa na ng turumarang programa para at komunidad. Katakatuya, pero na DILG Aguilar so pikakasakay na RCSO at balida ampian na walaan ira na dugan representasyon at sa importanteng local special bodies. Manalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na naisagawa ang Government Job and Service Fair sa Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125 Philippine Civil Service Anniversary. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Nabaligi na isayang ti Government Job and Service Fair dito'y Bontoc Mountain Province kas paset ti selebrasyon ti maika 125th Philippine Civil Service Anniversary. Nangidaton ti TESDA itinasrok upat gasot nga scholarship trainings para iti kurso nga construction painting, electrical installation and maintenance, masonry, driving, bookkeeping, cookery, ken events management services. Naglukat mo ti DepEd iti 75 a teaching and non-teaching positions ken agarupmat iti 40 abakante at trabaho ti Indiaya ti Luis Hora Memorial Regional Hospital. Karaman pa ti Mountain Province State University, BIR ken Bureau of Jail Management and Penology anang idaton kadagiti posisyon para kadagiti aplikante. Nangipaaymat iti serbisyo da ti SSS, DOLE ken ti Integrated Bar of the Philippines nga nangipaay iti libre a serbisyo legal. Ti aktibidad kat indaulo ti Civil Service Commission Mountain Province Field Office. Manipod dito'y Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ng Lungsod Tabuk tumutulong para matapos sa takdang oras ang Barangay Disaster Risk Reduction Management o BDRRM plan ng bawat barangay. Si Renzi Ruaki ng RP Tabuk sa balita. Subsuportaran iti City Disaster Risk Reduction and Management Office iti lokal na gobyerno ti Siyudad Tabuk para iti panagaramit ti Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. Dua barangay iti nabisita iti CDRRMO para iti yung adang. Panggap ti panagbisita na kan konsulta kadag iti barangay nga ipaay iti kasapulan nga technical assistance, guide hazard ken vulnerability assessments ken iti panangisuro ken agtulnog iti tiyempo apan nakailipas iti BDRRM Plan. Iti Buklan, sumursurot na ito iti commitment ti city government nga maadaan iti native care ken mapagtalkan nga disaster preparedness and resilience ng runa iti grassroots level. Iti maramid nga BDRRM plans ket mausar para iti 2026 aging 2028. Manipod DCRK Tabuk City. Renzi Ruakin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Movement Against Malnutrition ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lucena nasa ika-4 na taon na ng implementasyon. Ang detalye mula kay Carby Isles ng RP Lucena. Nasa ika-4 na taon na ng implementasyon ang Movement Against Malnutrition o MAMA ng lokal na pamahalaan ng Lucena City. Ayon sa Lucena City PIO, mga batang 6 to 59 months old ang nakikinabang sa programa. Sa ilalim ng Phase 1 implementation nito, tumanggap ang beneficiaries ng ready-to-use supplementary food para sa 60 araw, PPT testing, oral examinations, fluoride application, deworming, counseling, immunization, family planning at screening para malaman ang iba pang sakit ng mga batang benepisyaryo ng programa. Ipinagmalaki ni City Health Officer Dr. Jocelyn Shua ang magandang epekto ng programa dahil mula sa 224 beneficiaries noong nakaraang taon ay bumaba ito sa 174. Hinihikayat naman ni Mayor Mark Alcala na makipagtulungan ang mga magulang ng benepisyaryo sa LGU upang makamit nito ang malnutrition-free sa lungsod. Mula sa RP Lucena, ito si Carmy Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Coast Guard units nakilahok sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Civil Service sa Balabac, Palawan. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Masiglara nga nag-intra ang Coast Guard Station Southwestern Palawan kay Ban ang Meperu Balabac SOU Balabac sa pagselebrar ang ika-125 anibersaryo i Philippine Civil Service sa Banwa i Balabac, Palawan. Gindumaraan masanag i malipayon nga selebrasyon sa Municipal Covered Court i dalawang tema nga bawat kawani lingkod bayani, puso dangal igaling para sa Banwa. Gipasuringan dinhi ang dedikasyon i mga lingkod bayan sa pagkatagit tapat i masaligan nga serbisyo publiko. Impahayag man ni Coast Guard ni mga kaiban nga unit ang suporta sa mga programa nga nagpalig-on i integridad ig pagpalangga sa isig katawo. Alindigi sa Puerto Princesa, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office natapos na ang Santa Margarita Bypass at Diversion Road. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Natapos na sa DPWH Samar 1st District Engineering Office ang katapusan nga parte sa konkreto nga kalsada pakadto sa Sulpan Cave sa bungto San Matuginaw, Samar. May kantidad ang proyekto nga 4.85 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA 2024 como parte sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP. Kalakip sa proyekto ang kadugangan nga 98 meters Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilapad nga 6.1 meters para sa duha ka lanes sa sarakyan pati naliwat ang reinforced concrete box culvert nga 21.9 meters slope protection. Kilala ang Sulpan Cave como usa sa mga nakatago nga bahandi sa Samar nga kundiin makikita ang mga kakaiba nga stalactites ug stalagmites nga gindadayo sa mga mahilig sa extreme adventure. Sa pagkompleto sa access road, mas madali na nga maabot sa mga turista nga residente ang kuweba nga diri kinahanglan maglakat sa mabanwa nga malapak nga dalan. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Blessing at turnover sa mga bagong service vehicle ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bislig isinagawa. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Formal nga gipaygayon sa lokal nga pangamahanan sa dakbayan sa Bislig, pinanguluhan ni City Mayor Florencio Garaya ang turnover sa tulo ka mga bagong service vehicle atol sa usa ka blessing and turnover ceremony nga gipaygayon dito sa Bislig City Cultural and Sports Center. Ang mga sakyanan gipalit aron mapakusgan ang operasyon o serbisyo sa nagkananlaing buhatan sa LGU alang sa mas epesyente o kalidad nga pagserbisyo alang sa katawhang Bisliganon. Ang mga bagyong unit nga gi-turn over ang ginangkuban sa usa ka unit sa Hyundai Shuttle Van nga gi-allocate alang sa City Information and IT Division.
nga pagagamiton alang sa information dissemination, IT programs o field operations. Usa ka unit sa Hyundai drop site nga gi-assign sa City Engineering Office alang sa logistics, transportation sa mga materyales o mga proyekto sa infrastruktura o usa ka unit sa Toyota Innova Wagon nga gihatag alang sa Office of the City Mayor alang sa opisyal nga mga kalihukan o sa pagpahugot sa koneksyon tali sa mga stakeholders. Subay nini, gipadayag sa mga opisyales sa mga syudad ang ilang pagpasalamat sa mga sakyanan nga ilang gihulagway isip simbolo sa padayon nga paningkamot sa LGU alang sa paghatod og mas maayo, mas paspas ug mas epesyente nga serbisyo ngadto sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Emergency Medical Services, sasaksihan ng National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa September 11 ng Sulu State College. Balita hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Natambit bilang observer in Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Emergency Medical Services at PDREAM OEMS sa pag-auhanan. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Jul Kipli Ahijuna Jr. hapapaaw ng third quarter National Simultaneous Earthquake Drill at NSED. Hapit siyang putayisa sin September taon yan sin nga Sulu State College. Ini mapuas kiarilan pangadjian in mga bata school bang uno in mga mapatot nula hinangon. Hawak to sin emergency at aramala biana sin earthquake at paglinog. Bang doonon kan Ahijun aon 15 kabataan sin SSC in kiarilan nila pangadjian. Amin huwat-wat siya mausal si mga ini supaya malappas pukon sa jahat bara nila malingkan mabut na papagkahin nila. Bang tumtumon nakapaon na sina DRM Iman Earthquake Preparedness inupis nila kay Iwanan pa sektor. Akad na mga coastal barangay haduwaing-duwaing bagi isin pagula lupa sug hamaksud sa kapon i mga raayat dahil nga uno na jinis aramala amin di magkatuon na. Dahil nga RP Holo inifat mga diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Mahati na sa 6 ang klasifikasyon ng electric vehicle o EV sa bansa matapos na amyendahan ng Department of Energy o DOE ang panuntunan kaugnay sa nasabing sasakyan. Sa inilabas na Department Circular ng Kagawaran, ang mga klasifikasyon ay tutukoy na sa battery EVs o mga sasakyang may traction battery bilang power source, hybrid EVs na parehong may rechargeable energy storage system o RES, fuel power source at may tailpipe emissions, light EVs o iyong ginagamit para sa micromobility gaya ng electric scooters,
electric bicycles o may bigat na mas mababa sa 50 kilo, plug-in hybrid EVs na maaaring makargahan sa pamamagitan ng external energy source at may tailpipe emissions, range extender o extended EVs na pinatatakbo ng isang electric motor na may fuel power source na siyang ginagamit para kargahan ng res, at ang fuel cell EVs o iyong mga walang tailpipe emission na gumagamit ng fuel cell para makalikha ng enerhiya. Bukod sa nadagdag na klasifikasyon mula sa dating 4, kalakip din sa nasabing amyenda ang mga terminong binigyan ng definisyong bilang paghahanay sa mga bagong technological innovation, maging ang pagkilala sa documentary requirements at EV recognition application. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang mga nasabing pagbabago ay ginawa upang patatagin pa ang mga organisado, accessible at future-ready na EV market sa bansa. Sa pamamagitan din anya nito, mababawas ng administrative burden, mapatataas ang transparensiya at mapabibilis ang EV adoption sa Pinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, hindi pa isinasara ng Estados Unidos ang pagkakaroon ng Free Trade Agreement o FTA kasama ang Pilipinas. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nang matanong kung wala na ba ang posibilidad na FTA sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa embahador, sinabi ni U.S. Trade Representative Jamison Greer sa kanilang mga nagdaang pulong na kinukonsidera ng Amerika ang nasabing proposal. Bagaman wala pa siyang tiyak na timeline sa development ng nasabing negosasyon, umaasa ito sa posibilidad na baka umalagwa ang pag-uusap matapos ang midterm sa Estados Unidos. Malalang isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng free trade deal kasama ang US maging sa iba pang mga bansa. Naunang nauwi sa 19% ang taripang ipinapataw ng US sa mga produktong galing Pinas matapos ang negosasyon sa pagitan ni US President Donald Trump at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hulyo. Ang nasabing figura ay mas mababa ng 1% buwat sa naunang imposisyon ni President Trump na 20% tariff sa Philippine exports. Sa pag-implementa ng nasabing taripa, sinabi ni Romualdez na hindi pa ito nakaukit sa bato at patuloy ang Pinas sa pakikipag-usap sa US upang mabago pa ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, paraanin muna natin ang 1 kilos gampaning pampangulhan kung saan dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonyal na paglulunsad ng Pension Reform Program at deklarasyon ng National Pensioners Week dyan po sa SSS Main Office sa East Avenue, Quezon City. Narito po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
Narinig niyo po si Pangulong Marcos mula sa pangunguna nito sa ceremonial launching ng Pension Reform Program at deklarasyon ng National Pensioners Week sa Quezon City. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa pagpapatuloy po ng balitang negosyo at kalakalan, narito naman po ang ating foreign exchange rates ngayong araw, Setyembre 10 taong kasalukuyan. Ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 80 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 30 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 97 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 29 centavos sa Hong Kong dollar, 76 pesos and 86 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 53 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 4 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 14 centavos sa Saudi Arabian Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya, makalimas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita. Una sa listahan ang tennis. Ilang araw lamang matapos pagreynahan ang Guadalajara Open sa Mexico, maagang nagpakita ng magandang performance ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kampanya naman nito sa WTA 250 Sao Paulo Open sa Brazil. Ito'y matapos na dominahin ng 20-year-old Pinay bet ang match nito kontra French qualifier Yasmin Mansouri sa first round ng event. Sa unang set pa lang, agad na binutata ng third seeded na si Ayala ang French player dahilan para masikwat nito ang unang bentay 6-0. Pagsapit sa second frame, nagawang makay-score ni Mansouri ng 2 puntos, ngunit hindi na ito pinagbigyan ni Ayala at tinapos ang kanilang pagtutuo sa pamamagitan ng 6-2. Dahil sa pagkapanalo, abante na ang world number 61 na si Ayala sa round of 16 kung saan makakatapat nito ang world number 188 na si Julia Reyra ng Argentina. Bago ang Sao Paulo campaign, maalalang nasungkit ni Ayala ang kauna-una nitong WTA title matapos na pataubin ang Hungarian opponent na si Pana Udvardy sa finals ng Guadalajara Open noong linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kambyo naman tayo sa volleyball. Kakapital ang Alas Pilipinas sa preparasyon at chemistry ng kanilang team sa pagpalo sa inaabangang FIVB Men's World Championship sa bansa ngayong buwan. Ayon kay Alas middle blocker Kim Malabunga,
Bagaman malaking hamon sa kanila ang height advantage ng mga makakatunggalin nila, dadalhin naman nila ang magandang laro buwat sa mga payo ng kanilang head mentor na si Aguiloni Frigoni. May kahalintulad ding pananaw si Peng Tigibolos kaugnay sa mga makakaharap nila, ngunit gagawan anya nila ng paraan upang makaselyo ng malinis na block sa middle area. Para naman sa libero na si Vince Lorenzo, i-apply niya ang mga natutunan sa practice nila sa Europa, habang nangakong titimon ng maigi ang anchor na si Jack Kalingking para sa pag-build ng confidence ng kanyang teammates. Unang asignatura ng alas sa opening day ng World Championship sa Setyembre 12 ay ang World number 43 Tunisia na susundan ng matchup kontra World number 23 Egypt sa Setyembre 16. Huling laro ng national squad ay laban sa powerhouse Iran sa Setyembre 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, baling naman tayo sa basketball. Dalawang buwan bago ang pagbubukas ng ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games sa Thailand, ikinikintal na ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa sa kanilang korona bilang best basketball team sa Southeast Asia. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Gilas coach Norman Black na ang muling pamamayagpag sa biennial meet ang main goal ng kanilang koponan. Bagaman aminado itong hirap sila na maawitan ang serbisyo ng mga gusto nilang magsuot ng national jersey sa SEA Games, naniniwala pa rin ang 67-year-old at one-time PBA Grand Slam champion na si Black na makakalawit muli ng kanyang mga alaga ang gold finish sa basketball event. Sa kasalukuyan ay napangalanan na sina Justin Brownlee at Angie Kuwame bilang naturalized players ng national squad, kalaki pang serbisyo ni na Ray Parks Jr., Matthew Wright, Remy Martin, Dave Aldefonso, Jason Brickman at VJ Pre. Matatandaang sa huling SEA Games ay muling napasakamay ng Gilas ang korona matapos na pataubin ang koponan ng Cambodia sa finals. 2021 nang nagtapos lamang sa silver ang national team buwat sa stunning loss na nalasap nito mula sa kamay ng Indonesia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa boxing. Opisyal nang natapos ang kampanya ng Pinoy boxers sa 2025 World Boxing Championships sa Liverpool, England. Ito'y matapos na matamo ni J. Brian Baricuatro ang split decision loss kontra Martin Molina ng Espanya sa round of 16 ng men's 50 kg event nitong Miyerkules Philippine time. Sa kasagsagan ng sagupaan, ipinamalas ni Baricuatro ang kanyang eksperyensya sa pagboboxing dahilan para mapuwersang Spanish opponents sa paglampas sa kakayahang meron ito. Sa kabila ng pagsusumikap ng Talisay City, Cebu native, 3 sa 5 judges ang pumabor sa panig ni Molina, kaya naman naideklara ang laban bilang split decision. Bago ang laban ni Baricuatro, nalasap ng natitirang Pinay boxer na si Riza Pasuit ang 5-0 loss kontra Brazilian foe Rebecca Santos sa kanilang matchup sa women's 60 kg category. Nauna nang namaalam sa contention nitong mga nakarang araw ang iba pang boxers na sina Ronald Chavez Jr., Jumilardo Ogaire, Mark Ashley Fajardo at Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para sa ating panghuling sports balita, mas gumanda pa ang oportunidad sa mga talented athlete na mayroon ang bansa. Ito'y matapos na magkasundo ang Ayala Foundation Incorporated at ang MVP Sports Foundation Incorporated o MVPSF para sa paghubog ng mga atletang Pinoy na pang world class ang kakayahan. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng dalawang panig, magtutulungan ang mga ito na gumawa ng mga hakbang upang mapahusay pa
ang mga potensyal ng mga Pilipinong manlalaro. Partikular na rito ang pagbibigay suporta sa mga elite athlete, pagpapa-improve ng grassroots training and development, maging ang kolaborasyon para sa advocacy initiatives kaagapay ang government agencies na nakaalalay sa national sports development. Ayon kay Ayala Corporation Chair Jaime Augusto Zubel de Ayala, gamit ang mga oportunidad na ito ay matutupad ang mga pinapangarap lamang ng mga atletang Pilipino. Dagdag pa niya ang panawagan para sa sama-samang pagtutulungan upang makapag-produce ang bansa ng world-class athletes. Pinag-ugnay naman ni MVPSF Chair Manny V. Pangilinan ang mga katangian ng isang magaling na atleta at ang pang-arawan na pamumuhay ng isang tao upang magtagumpay sa buhay. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang amin nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Unti-unti na raw bumabalik sa kanyang dating gawain ang negosyante at dating artista na si Neri Naig Miranda. Ito'y matapos ibasura ng korte ang reklamo sa kanyang may kaugnayan sa 14 counts of violation of the Securities Regulation Code o SRC at syndicated estafa. Noong Sabado, masayang nagbalita si Neri tungkol sa love letters ng asawang si Chito Miranda. Kahit daw simpleng notes lamang mula sa asawa ay mahalaga sa kanya at may sarili siyang lalagyan o lalagyan para dito. May hiwalay din daw siyang journal kung saan isinusulat niya rito ang pasalamat niya sa Panginoon na binigyan siya ng asawang kasing bait ni Chito.
Lahat ni Neri, quote and unquote, I love letters, kahit simpleng notes lang, sobrang precious sa akin. Lahat ng love letters ni Chito mula pa noong 2012, itinatago ko. May sarili silang box, mga sulat na hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako kapag binabalikan. Even yung old movie tickets namin noong nagde-date pa kami, nasa scrapbook ko pa rin. May journal din ako sa kanya o para sa kanya. Sinusulatan ko araw-araw para magpasalamat sa unconditional love niya, sa pagprotekta at sa pag-aalaga niya sa akin. Lagi rin akong nagpapasalamat kay Lord na binigyan niya ako ng asawang ganito. Bukod doon, marami talaga akong journals. Gusto ko kahit sa thoughts ko, organize ako. Sa overwhelming gawain ng nanay, kahit thoughts lang sana, organize man lang. Hehe! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, kontento na ngayon si Alessandra De Rossi sa kanyang career. Masaya siya sa katatapos lamang na pelikulang idinirect niya, ang Everyone Knows Everyone under Viva Films. Isa rin siya sa mga bida sa pelikula. Bale, pangalawang pelikula ito ni Alex na siya ang nagdirect. Una, ang May Amanda kung saan sila ni Piolo Pascual ang mga bida. Kakaiba raw ang style niya sa Everyone Knows Everyone na mala adolescence ang atake niya. Ayon kay Alessandra, quote and unquote, adulting kami kasi senior yung mga stars ko. Kami yung adult version. Parang ganun yun, one night lang kasi yun nangyari. Dire-diretso raw ang take na walang cut kaya nire-rehearse nila ng mabuti bago isa lang. Quote and unquote, wala kasing preview yung May Amanda kasi after every take preview ka. Yan ang sabi pa ng premyadong aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, trigger warning po sa ating mga tagapakinig. Masela ng kwento ng Cinemalaya 2025 full-length film na Raging kung saan ginagahasa si Ellie na ginagampanan ni Elijah Canlas ng kanyang kaibigan na si Ron Angeles. Quote and unquote, I played the role of Ellie pero hindi naman daw siya named after me. Yan ang lahad ni Elijah sa MediaCon ng pelikula. Quote and unquote, sadyang pumasok talaga na Ellie. Yung name ng character, Raging, it's set sa Sibuyan, Romblon, period film siya. It's a story about male-to-male abuse and also mga crimes against nature. You know, may mining aspect din dito. At ang ganda-ganda ng isla ng Sibuyan kaya naging importante rin talaga yung kwento, especially nung nalaman ko about male-to-male abuse siya, which is a topic na very taboo sa Philippine cinema sa mga kwento in general. Para maging part ako ng ganito, tapos makwento yung ganito na malakas yung pinaglalaban, nagpapasalamat lang po ako. Sobrang bait daw ang dating ng karakter ni Ron kahit predator iyon. Sabi nga ni Ron, quote and unquote, sobrang bait na tao, sobrang bait na hindi mo akalain na kaya pala niyang gawin yon. So, yun po ang challenging doon sa karakter ko naman kung paano ko siya i-execute para mag-match kami ni Elijah. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinunan pala sa ilang lugar dito sa Pilipinas ang mga eksena ng K-drama na Confidence Queen na pinagbibidahan ni Park Min-young, Park Hee-sun at Joo Jong-hyuk. Isa ito sa dahilan kaya naengganyo ang mga Pilipino na panoorin ang South Korean series na nag-umpisang mapanood sa Prime Video noong nakaraang Sabado. Ang Ninoy Aquino International Airport, dampa sa Farmers Market, Cubao, Quezon City, ang isang bar sa Tomas Morato, Quezon City at ang beach resort sa Palawan ang ilan sa mga lugar na ginamit para sa mga eksena ng Confidence Queen. Kilala ng maraming K-drama fans si Joo Jong-hyuk dahil siya ang gumanap na karibal ng karakter ni Park Eun-bin sa isang law firm sa hit series na Extraordinary Attorney Woo.
Top actress naman sa South Korea si Park Min-young na sumikat ng husto ng magbida noong 2018 sa What's Wrong with Secretary Kim. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Lako, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, gina Milo Donella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.